Magandang araw kapamilya, nagbabaga ang mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A2Z, Jeepney TV at All TV2. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok, no more, no less, hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, kalaboso ang tatlong lalaki dahil sa pagnanakaw ng helmet ng delivery rider sa North Fairview sa Quezon City noong Biyernes. Sa CCTV video, panoorin po natin sa pool ang isa sa mga sospek na naglalakad sa bahagi ng Rand Street. Bit-bit ang tinangay niyang helmet. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, nakasakay na ang sospek sa kolong-kolong kasamang umano'y dalawa niyang kasabwat at hinahabol ng biktima sakay ng kanyang motorsiklo. Tumalon ang dalawa sa mga sospek mula sa kolong-kolong nang magminor ito pagdating sa isang kurbada. Hindi sila tinantana ng habol ng biktima at binangga ang lalaking tumangay ng kanyang helmet. Aminado ang sospek sa ginawang krimen, pero todo tanggi ang kanyang dalawang kasama. Lumabas naman sa investigasyon na hindi kasabwat ang driver ng kolong-kolong kaya pinakawalan din ng Fairview Police. Nahaharap ang tatlong sospek sa kasong theft. Arestado ang mag-live-in na sangkot umano sa ilang insidente ng nakawan sa Antipolo City, Rizal. Sa kuha ng CCTV camera sa isang coffee shop noong January 19, pumasok ang lalaking sospek sa counter at tinangay ang cellphone ng staff habang nakatalikod ito. Nagsilbi namang lookout ang kanyang kinakasama. Kinabukasan, sa isang tindahan naman, umatake ang partners in crime at nagnakaw uli ng cellphone. Noong January 21, tip box naman sa isang karinderya ang tinira ng dalawa. Nagkunwari pang customer ang babaeng sospek at bumili ng sigarilyo. At noong January 24, sa isang convenience store naman, sumalakay ang dalawa at tinangay ang cellphone ng nakaparadang rider. Nahuli sila noong linggo matapos i-report ng isang concerned citizen ang matinding pag-aaway nila sa kanilang inuupahang bahay sa Sitio Tanglao. Dinala sila sa barangay at doon natukoy ng mga pulis na sila ang mga sospek sa serye ng pagnanakaw. Sugatan ng isang Japanese matapos manlaban sa isang hold-upper sa Parañaque City noong Sabado ng umaga. Sa video, nakuha ng isang bystander. Walang habas na pinagpapalo sa ulo ng suspect ang 62 anyos na Hapones sa Cavitex Access Road sa Parañaque City. Matapos na mahablot ang sling bag ng dayuhan, agad na tumakas ang suspect. Ayon sa Parañaque PNP, nagtamo ng matitinding sugat sa ulo at mukha ang biktima at dinala sa ospital. Timbog sa follow-up operation ng suspect na napag-alamang vendor ng prutas. Na-recover sa kanya ang mga pasaporte, cellphone at iba pang gamit ng biktima. Pero hindi na nabawi ang pera ng biktima. Mahaharap sa kasong robbery with violence ang suspect. Sa pool sa video ang magkakaiwalay na insidente ng Rambol sa Bulacan at sa Iloilo sa Malolos City, Bulacan. Masayang idinaraos ang isang prosesyon sa piyesta ng Santo Niño nang bigla na lang sumiklab ang gulo sa grupo ng mga drum beaters. Nag-umpisa umano ito sa asaran hanggang magkapikunan. Kita sa video ang suntukan ng magkabilang panig. May isa pang napahiga na pero pinagtutulungan pa rin ng dalawang lalaki. Kasabay naman ng selebrasyon ng Dinagyang Festival sa Iloilo, nakuna ng video ang rambulan ng mga kalalakihan sa Iloilo Sunset Boulevard noong linggo ng gabi. Makikita sa video na kahit may mga bumagsak na sa kalsada sa mga sangkot sa bakbakan, patuloy pa rin sila sa palitan ng mga suntok. Sa isa pang insidente ng rambulan, nangyari naman sa La Paz, Iloilo City, Lunes ng umaga. Halos hindi maawat ng ang sabunutan ng mga miyembro ng LGBTQ+ community sa gitna ng kalsada. Natigil lamang ang gulo nang awatin sila ng mga residente.
Sa Mandurriao, Iloilo City naman, binuksan ng dalawang lalaki ang passenger seat ng isang taxi at pinaghahampas ng upuan ng isang miyembro ang isa na nakasakay sa loob nito. Pero rumesbak ito at tinadyakan ng lalaki at hinabol habang sinasapak hanggang sa matumba sila at mahulog sa gilid ng kalsada. Natigil sila nang pumagitna ang ilang residente. Nasagip ng mga otoridad ang isang negosyanteng dinukot sa Cabaratuan City nitong Lunes. Ayon sa Central Luzon Police, kinidnap ng 3 armadong lalaki ang biktima pagdating niya sa kanyang warehouse sa barangay Kapitan Pepe. Isinakay ng mga suspect ang biktima sa sarili niyang pickup truck at ito rin ang ginamit ng mga kidnapper na getaway vehicle. Pagkatapos nito, humingi umano ang mga suspect ng 5 milyong pisong ransom sa mga kaanak ng biktima. Nasagip sa barangay Bacod Bayan ng negosyante habang na-recover ang kanyang sasakyan na inabandona ng mga suspect matapos ma-flat ng gulong. Unang naaresto sa hot pursuit operation ang itinuturong mastermind na napag-alamang nag-AWOL na pulis at pinsan pa ng biktima. Sunod namang nahuli sa follow-up operations ang dalawa niyang kasabwat. Susunod, Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa susunod na round ng Philippine Women's Open. Pero may iniindang injury. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Nagbabalik ang TV Patrol Express. Umabante si Filipina tennis star Alex Ayala sa susunod na round ng Philippine Women's Open. Tinalo niya si Alina Chareva ng Russia sa round of 32 sa Rizal Memorial Tennis Center nitong Lunes ng gabi. Kinuha ni Ayala ang unang set sa loob lamang ng 24 na minuto. Sa second set, bahagyang kinabahan ng mga Pinoy fans nang humingi ng medical timeout si Ayala sa 4th game. Nakabalik naman siya sa court at tuluyang tinapos ang laro. Ang final score 6-1 at 6-2. Sa post-match press conference, nagbigay ng update si Ayala sa kanyang kondisyon. Nothing serious. I have a day now to see how it goes. I'll just let it relax and wake up tomorrow, see how I feel. It's a part of the job, so we have to find ways to best manage that and not let it affect us mentally. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Nilinaw ni kapamilya actress Ann Curtis ang ibig niyang sabihin sa kanyang post sa social media na nag-viral at naging meme kamakailan. Sa media conference para sa pelikulang The Loved One, ipinaliwanag ni Ann ang kanyang naging tugon sa isang netizen na bumatiko sa pelikula. Sa post ng netizen sa X na deleted na ngayon, sinabi niyang inis siya sa mga English dialogue sa pelikula. Diretsahan namang sinagot ito ni Ann ng di wag ka manood. Ayon kay Ann, iniisip lang niya na kunwari ay si Vice Ganda ang kanyang kausap at kung pinunan nito ang pelikula ay sa ganong paraan din niya ito sasagutin. Dagdag ni Ann, hindi ito pataray at tao lang naman din siya at maaring hindi maganda ang gising. Ipalalabas na ang The Loved One sa mga sinehan simula sa February 11. Arangkada na simula January 28 ang bagong Hollywood movie na hitik na sa aksyon, hitik pa sa Pinoy talents ang The Wrecking Crew. Tampok sa pelikula na ipalalabas sa Prime Video si Jason Momoa at ang Pinoy actors na sina Dave Bautista at Jacob Batalon. Magkapatid sa ama na nagkahiwalay ng landas ang ginagampan ng papel dito ni Momoa at Bautista. Tumayo naman bilang stunt coordinator at second unit director ang Pinoy na si John Valera na labis na pinuri ni Momoa.
Why there's so much beautiful action and very creative. John Valera, maybe over 15 years we've been together. So he does all my movies. I owe a lot to him, and that's what I think we look forward to, one-upping every movie. I'm working with a lot of Filipinos these days. I can't put into words how it feels because, as a little kid, I mean, my representation was Bruce Lee, and he's, of Asian descent, obviously, but he's not Filipino. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Naparod mo ba yung laban ni Alex Ayala kagabi? Knocked out. Oo nga pala. Naantok ko parate. Antukin. Pero maganda yung laban at maganda makita. Napanood ko yung mga interviews niya. Yun yung mga interviews, di ba? nakaka-inspire Nagtatagalog talaga. talaga. Lalim nga yung ibang Tagalog Oo. ni... Ako yun na nosebleed. Natalo ka pa. Ang galing lang, very proud ang bansa syempre na makita si Alex. At may mga laban pa siya throughout the week. So makakakuha pa kayo ng ticket although medyo mahirap Wala baka na. mapanood. At masuportahan niyo rin po yung iba pang maglalaban kasi minsan lang po mangyari itong Philippine Women's Open. Hopefully it won't be the last. Minsan, pero hopefully it won't be Oo the nga, last. yun. At yan ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutan mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Denise Tensay. Mga kapamilya, bukod po sa YouTube at TikTok, kapapanood na rin ng live ang TV Patrol Express at ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at All TV2. Maaari nyo rin pong iscan ang QR code sa inyong mga screen, ito po siya, para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news o balikan ng mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.